Hi, welcome again sa another vlog ko. So ngayon papunta ako dun sa dati naming office nung dati kong boss. Tapos, how ironic kasi ngayon, pupunta na ako doon as potential partner and provider ng solution sa kanila. So, tong client na to, hopefully, makuha namin sila in terms sa software agency namin. So, I'm in the Cloud9 right now na pag iniisip ko na kung magiging client namin to, imagine dati nag-o-office lang kami dun sa kanila. Pero ngayon, client na namin sila. So sobrang nakaka-excite ng moment na to for me. Tapos pag naiisip ko pa na, oh okay, yung dati kong boss, potential na maging partner ko siya in a way na makakapag-provide siya ng mga leads, and in the future we will going to have our own software that we can sell to niche or targeted businesses. So I will not disclose yet yung exact na software namin until na ma-finalize. But yes, that's the plan and I'm really excited for this one. Hopefully maging okay to. And yeah, makakatulong sana to sa employee to employer journey ko. Full-time employer journey, I mean. So, sana may mangyari. Pero kung wala man, walang mawawala, it's just another lesson if ever. So, ngayon, that's how I view my life. Pag hindi pa siya nangyari or either meron lang siyang mga kapupuntahan. Isa, nagplant lang ako ng seed for this relationship. Pangalawa, kung hindi man talaga, but they know me. They know me na. So, win-win pa din yun, 'di ba? Tapos, pag inisip nyo rin, alam nila na may ganito kaming service. So, kahit paano, pag naisip nila na, oh, kailangan ko magpagawa ng custom software. So, they will going to think about our company. So, yun. Ganun yung ginagawa ko ngayon. Ang daming mga silent na leads after ko silang ma-visit. Pero, natutunan ko after some time na nagiging warm leads din sila. Tapos, ito pa, talagang tumutuloy sila para magpagawa. Which is amazing for sa experience ko. Kaya, yun. Kaya hindi ako nawawala ng pag-asa whenever na meron kaming imi-meet. Tapos, hindi tutuloy. O kaya, nag-submit na ako ng proposal. Ang dami ko ng meeting. Ang dami ko ng ginawa for them. Siguro mga 5 meeting na kami. Tapos, all of a sudden, nung na-finalize na namin, nagsabi na ako ng price based on their description. Wala na, hindi na sila tutuloy. Pero at least, they know how professional I am and yung company namin. Ayun, tapos na ako dun sa meeting. Sobrang nostalgic, iba na yung office. Dati, iba yung itsura nun. Ngayon, bagong renovate na yung buong office. Nakakatuwa. They're positive, but of course, they have other options. So, normal lang naman sa company yun. Na may iba pa silang option. But, at least, imagine ngayon, nagpe-present na ako ng potential product for them. So, mas masarap siya sa feeling. At least, kumbaga, hindi na ako yun dun sa employee na side. So, hopefully, magtuloy-tuloy ito. Subukan ko talaga mag-vlog ng experiences ko in to become a business owner, na sana inspire ko rin kayong gawin yung same. I know meron sa inyo na mas mahirap yung circumstances compared sa akin. Pero, ayun, kaya natin yan. Feeling ko, dedication. Tsaka yun nga, pag puro reason din yung inisip natin, tas hindi solution yung hinanap natin, wala. Ganun talaga. Pag inisip, yun. Tsaka, siguro yun yung isang mind shift na kailangan ding matutunan. Ako, ang tagal ko tong na-discover. Ang tagal kong puro yung mali lang sa situation yung nakikita ko. I cannot see the potential solution dahil
I was blinded by the mistake, by the circumstances, lahat ng mga nangyayari. Blinded na ako. Kasi, syempre, first person na ako yung nakaka-experience ng ganong klase ng hardship. So, definitely, hindi ka makapag-isip ng maayos. Normal yun. Pero, over the time, parang, siguro, pag nagdadasal din ako, mas nakakalm yung mind. Yun. Kumbaga, iniisip ko, ano ba yung pwede kong makitang mabuti dito sa part na to. Hindi ko sure, pero alam mo yun, feeling ko pag ganun yung naging mindset natin na puro positive, solution muna, wag reklamo, hindi end of the line, may pwede pang mangyari. Feeling ko, magbabago yung isip natin, tsaka kung paano tayo mag-deal ng things. Yun yung mga sinusubukan kong mangyari sa buhay ko ngayon. So, as a mama, as a wife, as a daughter, as a sister, as neighbor, as employee, as employee na nagtatry na magkaroon ng sariling business. So, yun yung um, challenge ko ngayon. Tapos, ayun, napagtanto ko din na yung oras ko ngayon talaga mas squeeze. Mas, kailangan ko mas maging matalino sa oras ko ngayon. So, ayan, ngayon, pauwi na ako. Papasok pa ako. Hanggang gabi na naman yung shift ko as employee. Siyempre, kailangan ko din dun galingan kasi feed ako dun ng amo ko. So, as a reward na they are paying me and they are good to me. So, kailangan ko rin galingan. Yan. But, it doesn't mean na papabayaan ko yung dream ko. So, out of 24 hours naman, meron akong 9 hours para mag-work sa nila and 6 to 7 hours para matulog. Then, ilang oras pa para gawin tong dream ko. Maging present mama, maging present wife, present daughter, present sister, present neighbor, and present na tao sa mga kausap ko. Yun yung gusto kong i-impart din. Na yung mga taong namimit ko, gusto kong kilala nila ako as present na tao sa pagkausap nila lalo. Ang ganda na sinasabi, pero gusto ko lang sabihin 'to. Tsaka, alam niyo kung ba't ko din 'to ginagawa? Parang after ilang years, puwede ko 'tong balikan din. Tapos, uy, meron akong vlog tungkol sa ganito. Wala lang, nakakatuwa lang 'pag naiisip ko. O kaya, puwede kong sabihin sa anak ko na, "Uy, baby, tignan mo 'tong ano natin, si mama nung gan'tong panahon, nung nagsisimula pa lang yung company. Sobrang busy ni mama, pero kaya pa din." Happy pa din. I'm very happy sa ginagawa ko ngayon. Mas happy na ako ngayon compared, I mean, happy naman ako dati nung employee pa ako, pero feeling ko nung nakita ko 'to, nung nalaman kong puwede pala 'to, yung mga taong nakakausap ko, how they I mean, how they inspire me. Wala, ang sarap lang sa feeling, mas okay siya. Tsaka feeling ko sana mas marami akong matulungan once na maging fruitful 'to. Pinagdadasal ko kay God na kung magiging masama akong tao, sige, wag niya na lang ibigay yung pangarap ko. Kasi kung mapapalayo naman na din ako sa kanya and kung magiging grade ako, kung magiging masama ako. So, yun lang. Yun lang siguro muna for now. Thank you sa pakikinig. Again, kung hindi niyo po cup of tea itong mga sinasabi ko, wala pong problema. You can not listen to this one. Pwede niyo po siya hindi panoorin. Yung magiging topic ko po more on life lesson na natutunan ko and business lesson na natututunan ko sa mga ibang tao, basic journey ko right now sa nangyayari sa akin. Yun. So, kung hindi niyo po gusto yun, okay lang. Huwag niyo na lang pong panoorin. Ako din mo po may mga video po hindi gusto, pero di ko na lang po pinapanood kaysa po magsabi ng hindi maganda. Kumbaga, let's just support one another. And not really support, but you can just, hindi niyo po gusto. Yun lang. Pray po. Until next time.